Ang pag-uusapan natin, diretsahan na, ay tungkol sa, sabihin na natin, magkakambal na functions ng Metro Manila Development Authority. One is flood control and sewerage management, at yung pangalawa ay yung solid waste disposal and management. Yes. Magkakambal itong Yes. dalawang functions ng MMDA. Yes. At ang general manager, ang talagang executive officer ng MMDA, ang Metropolitan Manila Council, and chaired by Ron Artes. Don Artes. Ang nagpapatupad ng mga pulisiya na yan ay ang general manager. Yes, sir. So kayo ang pinaka-executive officer ng MMDA. Nagsisimula na ang tagulan. At alam naman natin, sa buong taon halos nauubos yung alphabet, no? Yes, sir. Sa pinapangalan sa mga bagyo. Yes, Nakahanda na ba ang MMDA bilang pangunahing ahensya na talagang mag-aasikaso ng sisigurado na hindi tayo babahain sa panahon ng tag-ulan? Ano ang mga ginagawang paghahanda ng MMDA para sa ganon ay maiwasan nga natin ang pagbaha na nagdudulot ng 1, suspension of classes, 2, suspension of work, 3, disease, dala-dala yung sakit, ano? Kapag ang baha ay malaki at saka nananatili. Ano ang ginagawa ng MMDA na ngayon bilang paghahanda? Yung paghahanda, sir, natin sa rainy season na to, nagsimula, sir, months back pa. Okay, sir. Pero based on the first rains, talagang marami pa kaming gagawin pa, sir, na mga adjustments. Kasi based on the first rain, may mga binahauli ng mga lugar, sir. So, ang paghahanda namin... At hindi pa malakas yun, ha? Hindi pa malakas yun, sir. Yun, meron ibang area na sa Metro Manila, Yes, sir. I think about a week, Yes, 10 sir. days ago or Yes, sir. a week ago. Yes, sir. So, ang una namin ginagawa, sir, siyempre, yung declogging ng mga estero, sinisigurado namin na ang mga estero natin ay wala kang basura. Kaya nga, sir, magpinsan talaga, sir, o magkakambal ang operations ng anti-flood at saka yung solid Basura. waste management. Yes, So sir. basura at baha, Basura, magkakambal yan. yes, sir. Ilan ang mga estero natin or tributaries na masasabi dito sa Metro Manila, at saan nanggagaling ang malaking portion ng tubig also? Is it from the Manila Bay or from Laguna Lake? Ang Manila Bay at Laguna Lake, sir, yun ang dumping ground ng tatlong river system natin. Tatlong river system natin, sir, yung Pamarisan, Pasig, Marikina, San Juan. Tapos yung sa Tulyahan and Tulyahan, Nabotas, Malabon system, sir. At saka itong sa baba, sir, yung Las Piñas, Zapote, and Parañaque. And yung three river system natin, sir, merong mga 30 na smaller tributaries na nag-feed sa kanila, sir. Ang dalawa lang ang dulo niyan, sir. Laguna Bay at saka yung Manila Bay, sir. Malaki bang aspeto ng basura sa bilang sanhi ng baha? Napakalaki, sir. Kaya nga, sir, yung sabi natin yung sa unang tanong mo, sir, na preparations namin. Una talaga, sir, yung declogging ng waterways. Pangalawa, sir, desiltation ng itong mga major river system para lumaki ang kanilang carrying capacity. Tapos, sir, pangatlo dyan, yung mga pumping stations natin. Kasi dumating na tayo sa punto na ang water level natin, sir, mas mababa na kaysa sa sea level or sa lake level. Kaya hindi na agad makakalabas by gravity ang tubig, sir. Kaya kailangan i-pump natin. So, meron talaga kami mga pumping stations ngayon, sir. Tapos, siyempre, kasama sa paghahanda natin, yung pag-preposition ng ating mga mitigating equipment if ever na may mangyaring baha, may mga pang-rescue na tayo if ever na mangyari yun, sir. Ang mamamayan ay may malaking papel din gagampanan upang sa ganon ay makatulong sila na hindi bumaha dito sa Metro Manila. Ano ang pwedeng gawin ng MMDA para sa ganon ay ang pagtatapon ng basura
sa mga estero ay hindi na mangyari. Sa ngayon, sir, ilay ko pa yung predicate, sir. Ang ating nahahangong basura mula sa mga estero, annually, sir, ay 7,000 tons. Ang galing naman, sir, sa pumping station Pakiulit natin, nyo po, 7,000 tonelada, sir. 7,000 tons Tons, sir. of garbage. Or garbage ang nakukuha natin sa A mga year. waterways. Yes, sir. Yun, sir, sa mga ating estero clean-up. Tapos, another 5,000 tons na nakukuha natin, sir, na nakakarating tayo sa pumping station na bumabara, sir, kasi may mga garbage rake yan, sir, ang mga pumping station natin. So combined, mga 12,000 tons Yes, sir. a year. That's 1,000 tons per month, sir. 1,000 tons per month ang ating nakukuha basura sa waterways and the pumping station combined. Kaya nakikita natin, sir, nung isang araw, yung Pasig River ferry system natin, sir, pinatigil muna natin dahil hindi makadaan ang ating mga barko, ang ating mga bangka na ginagamit sa ferry, yung mga ferry boats natin. Kasi ang isa, napasukan ng sako yung kanyang cooling system. Ang isa naman, sir, napuluputan ng lubid ang kanyang propeller. Galing lahat yan sa mga basura na nabigay pa ng ating mga tao dyan sa Pasig River. Okay, isa-isahin natin. Sa pumping station, 5,000 tons. Yes, sir. Annually, ang nakukuha ng MMDA. Yes, sir. Ano po ang ginagawa ninyong solusyon para sa ganon ay hindi makapasok sa mga pumping station itong basura sapagkat pagka nakapasok sa pumping station, yung mga kahoy o kung ano pa mga bagay, ay masisira ang pumping station. So anong ginagawa natin proactively para yung mga makina o mga ng pumping stations ay talagang in tip-top shape ngayong tagulan at para sa ganon ang tubig ay mapump. Yes, At anong ginagawa ay yung paghakot nyo ng basura na 5,000 tons na nakukuha nyo sa mga pumping stations. Ano yung mga detailed action na ginagawa ng MMDA? Number one, sir, sa side namin, dahil andyan na yung basura, meron tayong nilalagyan ng mga garbage trap. Itong mga garbage trap, sir, ito yung mga napipicturean ng ating mga netizens na talagang yung portion na yan ng ating ilog, sir, puro talaga ng basura yan. Kasi, sir, doon lahat na iipon ng basura galing sa upstream. Pangalawa, sir, ito na. Nagla-launch kami ng Oplan Disiplina, Yes to Ayos. Kaya kahapon, sir, nandun tayo sa Pateros dahil isa sila sa mga model na talagang yung local government ay talagang nagtatrabaho para mabawasan, sir, yung basura sa estero. Katatapos namin sa Malabon, na isa ring problematic area natin noon, na ngayon ay talagang nangunguna rin, sir, sa pag-reduce ng garbage volume sa mga estero natin. So, kailangan natin talaga, sir, ang disiplina ng ating mga mamayan. Bumalik muna, huwag muna magtapon. At ngayon, sir, isinama na natin ng NCAP. This coming week, abangan nila, sir, sa aming page ng MMDA na isi-share ko rin sa aking Facebook page. Yung mga nahuli namin, sir, na nagtatapon ng basura sa mga estero, huli ng ating camera. Pinupuntahan namin, sir, pinipicture na namin, ginawa ng notice of violation at pinupuntahan sa bahay. Ano po ang parusa?